Okay, tayo po ay magpatuloy mga kaibigan sa atin pong paksa. Pero bago po iyan, magkaroon lang po muna tayo ng maikling buod mula sa atin pong nakaraang pag-aaral. Sana ito po ay inyo pang matandaan, no po. Ayun po sa atin pong last o previous na pag-aaral, malinaw na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay hari ng buong sansinukob. No doubt. Okay? At ang kaniyang kaharian ay hindi tulad ng kaharian ng tao. Ito ay nakatayo sa katarungan, kahatulan, kagandahang loob at katotohanan. At ang pundasyon ng kanyang pamahalaan ay ang kanyang banal na kautusan. Kasi nga, imposible na ang isang kaharian o kaharian ay umiral ng matatag at may kaayusan kung walang kautusan. That is the impossible thing, mga kapatid, no? So, itong kaharian ng Diyos ay meron pong banal na kautusan na hindi lamang simpleng listahan po ng utos, kundi mismong larawan pala ng kaniyang karakter. Yung Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay siya'y pag-ibig. Therefore, yung kanyang kautusan ay pag-ibig din. Ang Diyos ay banal. Ang kautusan niya ay banal din. Ang Diyos ay matuwid. Ang kanyang kautusan ay matuwid din. Ang Diyos ay katuwiran. Ang kanyang kautusan ay katuwiran. Ang Diyos ay katotohanan. Siyempre, ang kautusan ay katotohanan. At saka gusto ko lang pong idiin, ang Diyos ay walang hangganan. Eternal, immortal. Yan po yung mga tinalakay natin previously. So, ano po ang dapat nating asahan sa kautusan ng Diyos? Di wala din po itong hangganan. Immutable pati, hindi po nagbabago. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya mga kapatid, mga kababayan, no po, dahil ang kautusan ay kopya ng pag-uugali ng Diyos, ito ay batas ng pag-ibig. Ay diniin na din po natin ito nung atin pong tinalakay anong nakaraan. Kaya ito po ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Ito po yung simpleng layunin ng buhay natin. Bakit tayo nandito sa mundong ito? Para matuto o malaman natin personal na karanasan itong pag-ibig ng Diyos upang mapaibig tayo sa Kanya at matuto din tayong pahalagahan at ibigin ang Kanyang mga nilikha, yung ating mga kapwa-tao partikular. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit tayo nandirito sa mundong ito. Kaya masaya ang buhay, mga kapatid, kapag ito po ay na-fulfill sa buhay po natin. Kaya ang pagsunod sa kautusan ng pag-ibig ay hindi po masasabi na legalismo, kundi ito po ay bunga nga ng pag-ibig natin sa Diyos. At magre-reflect ito sa pag-ibig din natin sa ating kapwa-tao. Ganito ang nakasulat sa Juan 14:15. Kung kayo'y umiibig sa akin, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi sinabi ng Panginoon na tuparin nyo ang aking utos para mapatunayan ninyong iniibig ninyo ako. Hindi po ganun, no? Kundi yung driving force kung bakit ang isang Kristiyano ay susunod sa kautusan ng Diyos ay sapagkat napaibig siya sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao, normally kapag napaibig, halimbawa isang lalaki, binata, napaibig sa isang dalaga, siguro kahit na mahirap yung hihilingin ng dalaga, ay pagsisikapan talaga ng binata yan na gawin. Bakit? It's because of love. Pero kapag tanggalin mo ang pag-ibig, lalo na sa pamilya, mag-asawa, pag tumatabang na sa isa't isa, at yung pag-ibig ay nawawala, kapag makapagsalita lang ng kaunti yung misis o kaya yung mister, masakit sa tenga. At pabulyaw kaagad ang sumbat.
Bakit? Dahil walang pag-ibig. Kaya yung sikreto ng pagsasama, matatag na pagsasama, ito pong pag-ibig. Kaya nga ang sabi po ng Panginoon, kung kayo'y umiibig sa akin, that is the driving force, the motivation, tuparin ninyo ang aking mga utos. Dahil ang kapangyarihan na magpapagaan sa pagsunod sa Diyos ay yung mapaibig tayo sa Kanya. Sapagkat nadama natin, na-experience natin yung pag-ibig na walang hanggan ng Diyos sa ating buhay. Napakaganda, no, mga kaibigan? Dito po sa unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Yan. At saka sa Roma 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. O di ang ganda, no? Kaya ang pag-ibig ang kaganapan ng kautusan. Kahit na ito, real talk mga kaibigan, mga kapatid na po, bilang mga Kristiyano, hindi po magiging sukatan lamang yung maging aktibo lang tayo sa mga worship, pagsamba, samantalang kinakaligtaan natin yung ating mga kapwa-tao. Inaaway natin sila. Imbes na tayo yung unang makaunawa, tayo pa yung pasimuno ng kaguluhan. Kahit pa po napakarami nating ginagawa ng mga aktibidades, I should say, bilang miyembro o tagapanguna ng iglesia, pero kung wala sa atin ang pag-ibig na ito, meron po kayang pakinabang? Mariin po ang nakasulat sa unang Korinto 13, yung whole chapter na iyon. Napakabigat ang pagdidiin ni Pablo tungkol sa pag-ibig. Kasi nga ang pagsunod sa kautusan ay bunga ng pag-ibig natin sa Diyos. At kapag sinasabi nating umiibig tayo sa Diyos, maiibigin natin o matutunan din nating ibigin ang ating kapwa-tao. Pati nga yung ating kaaway, ang sabi ni Kristo, idalangin ninyo ang mga nagsisiusig sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Napakaganda mga kapatid, no? At ang pagsuway dito ay hindi lang paglabag sa kautusan, kundi ito ay direktang pagkontra sa karakter at pamamahala ng kahari ng sansinukob. Kaya napakaseryoso mga kapatid. Lalo na kapag sinasabi natin na Kristiyano naman tayo, nasa New Testament na tayo, hindi na tayo ngayon na inuobliga na sundin pa ang kautusan ng Diyos. Pag-isip-isipan po natin, ano pa yung pamantayan ng pagiging Kristiyano natin? Papaano mahuhubog yung pag-uugali ng Diyos sa atin, samantalang ang kautosang moral na gusto ng Panginoon na makita sa atin sa pamamagitan ni Kristo ay tinatanggihan. Lalabas po na magiging lawless po tayo. Walang kautusan at ang kahantungan po noon, maghahari ang kasalanan. Pag-isipan po natin mga kaibigan, dahil napakahalaga po iyan na punto sa atin pong pag-aaral. Ngayon, sa atin pong pagpapatuloy, mula sa perpekto at sakdal na kaharian ng Diyos, ang tanong, paano po umiral ang kasamaan? Sakdal ang pag-Diyos at ang kanyang mga linikha ay talagang hindi makikitaan ng anumang bahid ng pagkukulang. Perpekto at sakdal. Pero isang seryosong katanungan paano umiral ang kasamaan? So, ito po yung atin pong sasagutin. Isang katanungan na may kinalaman sa pag-iral ng kasalanan. Bakit napakahalaga po itong punto na dapat natin pong madiscuss sa atin pong programang Tinig ng Reformasyon? Sapagkat mga kaibigan, marami pong mga tao ang nagtatanong. Ganito ang madalas na napapakinggan natin. Kung ang Diyos ay mabuti, bakit may kasamaan? May ilan
na nag-iisip na baka ang Diyos daw mismo ang lumikha ng kasalanan. O kalooban daw niya itong lumitaw o umiral. Ngunit ano po ba kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po dito? Atin pong tunghayan at tuklasin ngayong gabi kung papaano po ito pinapakilala ng banal na kasulatan. Ito pong paksa natin ngayong gabi po mga kapatid. Sa liwanag po ng banal na kasulatan, makikita po natin na ang Diyos ay lubos na mabuti, matuwid at walang kasamaan, at ang kasalanan at kasamaan ay pumasok hindi dahil itinakda ito ng Diyos, kundi dahil sa paghihimagsik ng isang natatanging nilalang na kanyang nilikha dahil sa maling paggamit ng karapatang ipinagkaloob sa kanya na tinatawag po nating freedom of will o freedom of choice, yung kalayaan. So tignan po natin, baybayin po natin. Una, balikan po natin yung pinaka-foundation. Paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? Dito po sa Awit 104 verse 24, pwede po ninyong isulat mga kaibigan itong mga talata para meron po kayong ma-review. Ganito po ang nakasulat. O Panginoon, kay dami ng iyong mga gawa, sa karunungan ay iyong nilikha silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. Ayon po dito sa talata na binasa po natin, anong uri po ng karunungang taglay ng Diyos? Previously, na-discuss po natin, ito po yung tinatawag na omniscience. Okay? Walang hanggang karunungan. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng bagay. Kung ganun ang punto, walang maaaring maging depekto at hindi maaaring maging palpak at walang aksidente sa paglikha ng Diyos. Lahat ay linikha niya na may kaayusan, sakdal, at may layunin. Yan po ang dapat na maging malinaw po sa atin. Bakit natin ito ginamit? Sapagkat tinitignan natin ayon sa Biblia na sa panig ng Diyos ay wala pong anumang pagkukulang. Ito po ay dapat na maikintal sa ating isipan. At huwag po natin nawang pakaisipin na kung may mga nangyayaring hindi ka nais-nais sa mundong ito, ay maisisi natin sa Panginoon. Sapagkat sa totoo lang mga kapatid, yung pong lahat ng mga mabubuting bagay na ating pong tinatanggap, kaloob ito ng Diyos sa atin. Okay? Pero yung mga problema na ating daladala, ito po ay madalas sa atin po nanggagaling. Okay? Dahil ang gusto ng Panginoon, mapabuti tayo. Pero kapag ang tao ay hindi makikinig, ay talagang mapapasama. Ito naman po ay prinsipyo na umiiral. Okay? Kaya makita po natin mga kapatid, from this Bible verse, sa Psalms 104 verse 24, talagang linilinaw ni David na sa panig ng Diyos walang anumang pong kasiraan o kaya kakulangan sa kanyang panig. Okay. Dito po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ganito po naman ang ating mababasa. Kaniyang ginawa ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niya. Deuteronomy 32 verse 4, ang kanyang mga gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang mga daan ay katarungan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan. So makikita po ninyo, mapansin po ninyo, yung mga talata na binasa po natin sa Ecclesiastes 3 verse 11,
na lahat ng bagay na kanyang linikha ay maganda. Beautiful. Okay? Sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, sabi po dito, ang kanyang mga gawa ay sakdal. Wala pong bahid ng kakulangan o depekto. Kasi ang ibig sabihin ng sakdal sa ibang pagsasalita sa Tagalog ay walang kakulangan. Sa English ay perfect. Sa Tagalog, perfecto. Yan po. At ito pong nasa Genesis chapter 1:31, this principle is applied to every created beings. Ang sabi po dito, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at narito, napakabuti. Pansinin po ninyo yung ginamit dito na salita. Napakabuti. Talagang wala pong anumang kakulangan. Okay? Lahat ng ginawa ng manlilikha ay dalisay, banal, kaibig-ibig, walang bahid ng kasalanan at kamatayan. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihan, katuwiran at katotohanan, hindi ng kasamaan. Ang kasamaan at kasalanan ay hindi kabilang sa orihinal na plano at disenyo ng Diyos. Kung may kasamaan ngayon, ano po ang dapat nating isipin? Malinaw na may ibang pinagmulan nito at hindi ang Diyos. Ito po ay isa sa dapat po nating maunawaan at maikintal sa atin pong isipan. Kaya kung ganito po natin napapag-unawa ang katayuan ng Diyos, ay talagang hindi tayo mabibigo, walang pagdududa. Okay? Na tayo ay lumapit sa Kanya. Okay? At una sa lahat, upang sambahin siya. Sapagkat alam natin na lahat ng mga nangyayari ngayon sa mundong ibabaw na ito, may mga kasamaan, kaguluhan, lahat ng mga ito ay hindi nagmula sa mabuting Diyos. Ngayon, sa atin po nga pagpapatuloy, kung hindi ipinanukala ng Diyos na umiral ang kasalanan, tanong, sino ang nagsimula nito? Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Alam na po ninyo. Okay? At ito naman ay hindi na bago, lalo tigit sa mga kapwa ko po mga Kristiyano. Alam natin na mayroon pong isang natatanging nilalang na linikha ng Diyos at pinagkalooban niya ng dakilang pribilehyo na hindi kailanman naibigay sa ibang mga linikha ng Diyos. Tanging siya lang ang meron pong pribilehyo, dakilang pribilehyo na natanggap galing po sa mabuting Diyos. At ang pangalan po ng nilalang na ito ay walang iba kundi si Lucifer. Okay. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkalikha kay Lucifer? Basahin po natin ang talata ng Ezekiel 28 verse 14. Ganito po ang ating mababasa. Ikaw ay pinahirang kerubin na tumatakip. Ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos. Sa English, ito po ay mababasa natin na anointed cherub that covereth. Larawan po ito mga kaibigan, mga kababayan, ng pinakamataas na tungkulin sa trono ng Diyos. Malapit sa presensya ng Diyos. Kung meron mang natatanging nilalang na malapit sa trono ng Diyos, na bago marinig ng ibang mga linikha yung kanyang sasabihin, ay walang iba kundi si Lucifer. Siya ang nakaposisyon sa mataas na posisyong ito. Napakataas na pribilehyo mga kaibigan, no? Ang ibinigay ng Diyos. Talagang bukod tangi
ang pagkalalang kay Lucifer. May mga napapanood tayo sa television na si Lucifer daw ay may sungay, may buntot, at para bang mayroon siyang stick, no, na may panusok, na para bang ang kaniyang ang image ay napaka pangit, monster ang tawag nila, no? Pero sa totoo lang mga kapatid, hindi po ganun ang mukha ni Lucifer. Talagang siya po ay puno ng kagandahan. Perfect in beauty. Talagang bukod tanging nilalang ng Diyos. Ito po, kung basahin po natin sa Ezekiel 28:12-13, no po, yung pinakabuod po niya, pwede po ninyong isulat ha, Ezekiel 28:12-13. Siya ay puno ng karunungan, sakdal sa kagandahan. Nasa Eden, puno ng mahahalagang bato. Ito ay larawan po ng karangalan at kaluwalhatian na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Sakdal sa kagandahan, puno ng karunungan. Ay talagang isang bagay na hindi natin natanggap bilang mga human, okay, created human beings. Sapagkat kahit sa mga angheles, may mga ranks po ang mga yan. May mga position, may mga level ng mga posisyon na kanilang tinanggap, gayon din yung mga kapangyarihan, at saka magkakaiba po yung kanilang yung kapangyarihan nga na kanilang tinanggap buhat sa Diyos. At ang pinakamataas sa mga ito ay sino po? Si Lucifer. Hindi ko po tinataas si Lucifer, Ang Diyos lamang ang maitaas. Pinupuri ko at itinataas ang Diyos dahil sa kanyang paglikha kay Lucifer ay talaga namang walang masusumpungang bahid ng anumang kakulangan. Perfect. Okay? Isa pong mahalagang punto na dapat ko pong linawin sa atin pong pag-aaral, si Lucifer po ay created being. Nilalang ng Diyos. Okay? Hindi po siya Diyos. Okay? Pero sa ngayon, kung tignan po ninyo sa social media, may mga grupo ng mga atheist o kaya mga satanist, hindi ako magkamali, na ang kanilang sinasamba ay si Lucifer. I-search po ninyo yun mga kaibigan. Sa YouTube, Google, tignan po ninyo ay talagang ibang-iba ang paraan ng kanilang pagsamba. At ang kanilang sinasamba, imbes ang Diyos, si Lucifer. At ang masama nito, si Satanas pati. At nakakalungkot lang mga kaibigan. No? So dito, makita po natin na bilang bahagi ng paglilinaw, si Lucifer po ay nilalang ng Diyos, hindi po siya Diyos. Lahat po ng kanyang kaluwalhati ang taglay. Yung kaloob sa kanya ay hindi po sariling kanya. Ito po ay ibinigay lamang ng Diyos. By the way, ang salitang Lucifer po ay nahati po ito sa dalawang salita sa Griego. Ito po ay nagmula sa lux o kaya lux, kung medyo technical po tayo. Ang ibig sabihin po ay liwanag. At yung kadugtong ay fairy. Nang ibig sabihin ay magdala. Kaya ang ibig sabihin po ng pangalang Lucifer ay nangangahulugang tagapagdala ng liwanag. Dito sa Isaiah 14 verse 12, ganito po ang nakasulat. Sa English po tayo babasa. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Okay? Siya po ay anak ng umaga. O sa ibang pananalita, tala ng umaga. Okay? At sa salitang Hebreo mga kapatid, ito po ay mayroon pong kasing kahulugan o kaya salitang Hillel ben Shakar. Nang ibig sabihin po ay maningning na bituin
anak ng bukang liwayway. Ginamit ito upang ilarawan ang kagandahan, karunungan at liwanag at impluwensya ni Lucifer bago siya magkasala. Okay? Pagdidiin po mga kaibigan, ang pangalang Lucifer, no po, ay pangalan na ibinigay ng Diyos sa kanya. At napakaganda po yung definition po, no, ng pangalang Lucifer. Ayon po sa atin pong binasa na ito pala'y nangangahulugan na tagapagdala ng liwanag. Yan po yung ibig sabihin ng salitang Lucifer. At yan din po yung pong kanyang tungkulin. Linikha siya ng Diyos upang magdala ng liwanag. At saan po manggagaling yung liwanag? Sa kanyang sarili? Hindi. Kanino? Sa Diyos. Fresh from the throne of God. Dadalhin niya iyon sa mga nasa baba niyang mga angels na linikha ng Diyos. At ito po ay magliliwanag hanggang sa kaduluduluhan. Okay? Yan po ang layunin ng Diyos sa kanya. Tagapagdala ng liwanag. Okay? Mula sa Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang sisinag sa kanya. By the way, yan din po ang layunin ng Diyos sa atin. Opo. We are just the reflection of God's glory. Kaya nga kung maalala po ninyo ang 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether therefore you eat or drink and whatsoever you do, do it for the glory of God. In every aspect of our lives, mga kapatid, tayo pala ay nabubuhay upang magbigay ng luwalhati sa lumikha. Kasi tayo ay linikha upang magbigay nga ng papuri at kaluwalhatian sa lumikha. For His glory. Pero dahil nga sa nangyari dito sa buhay ni Lucifer, maging tayo na mga nadala sa pagkakasala na iba yung direction. Imbes na sa Diyos ang papuri, madalas sa atin po nakaturo o papunta yung mga papuri. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi nila kailanman ipagmamapuri o itataas ang kanilang sarili. Kundi ang Diyos, si Kristo ang kanilang itataas. Okay, ito po ay napakahalagang mga punto mga kapatid na dapat po nating isaalang-alang. Ngayon, sa atin pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, bilang susunod na katanungan, papaano naman po sumibol ang kasamaan sa puso ni Lucifer? Dito po sa Ezekiel 28 verse 15, ito po ang ating mababasa. Ikaw ay ganap, sakdal, sa iyong mga lakad mula sa araw ng iyong pagkalikha. Okay? Hanggang matagpuan sa iyo ang kasamaan. Okay, walang problema doon sa pagkalikha kay Lucifer. Pero sa haba ng panahon, in the long run, ay meron pong nabuo. Meron pong sumibol mismo sa puso ni Lucifer. At ito po, sabi po ng atin pong binasa sa Ezekiel 28 verse 15, hanggang sa matagpuan sa iyo ang kasamaan. O ganito po ang paliwanag po ng Isaiah 14, 13 to 14. Tignan po natin kung papaano po na-develop ito, kung saan ba nagmula. Okay? Sabi po ng kinasiyahang sulat mula sa aklat ni Isaiah 14, talatang 12 hanggang 14, O ikaw na bituing maningning, anak ng umaga, paanong ikaw ay nahulog mula sa langit? Ikaw nang lulupig sa mga bansa ay naputol hanggang sa lupa. Verse 13, At sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Ano daw? Sinabi niya sa kanyang puso. Minithi niya. Inasam niya.
Binalak niya. Ano pa bang word na pwede natin gamitin? Plinano niya. Kanino nang galing ito? Sa kanyang puso. Hindi sa Diyos, kundi sa Kanya. Okay? At sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo naman sa bundok ng kapisanan sa mga bahagi ng malayo sa hilagahan. Verse 14, ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging katulad ng kataas-taasan. Ito ang pinakamalungkot na plano, umithiin ni Lucifer mula sa kanyang puso. Imbes na mithiin niya o hangarin niyang maging katulad sa Diyos sa pag-ugali, mas ninais naman niya na maging katulad ng Diyos o higitan pa ang Diyos sa kapangyarihan. Bagay na hindi ipinagkaloob sa Kanya. Ang mga dahilan ng pagbagsak ni Lucifer ay malinaw. Ayon po sa talata, siya po ay nagkaroon ng pagmamataas. Ano po ang dahilan? Sapagkat sa taas ng kaniyang pribilehiyong tinanggap, sakdal sa kagandahan, ang kanyang puso ay nagmataas. Kaya minsan ito isang paalaala rin po sa atin mga kaibigan, no? Mga kapatid, na kapag may mga tao na parati na lang pumupuri sa atin, mas mainam na sabihin natin sa kanila, wag ako. Ang Panginoon ang purihin ninyo. Kasi sa katagalan, mayroong pong tukso May temptation na baka mamaya ay tayo naman ay makalimot at magsimula ng yung ating sarili ang ating maitaas. Ang term dyan sa ibang pananalita ay lumalaki daw yung ulo. Pag parating napapapurihan, parating naitataas, ang tendency niyan, lumalaki yung ulo. At kapag ganito po ang nangyayari mga kapatid, ano po ang mangyayari? Ano po ang resulta? Sabi po ng Kawikaan 16:18, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak. O bago dumating yung pagkawasak, magiging palalo muna ang tao. Kaya yung pong mga taong nagpapalalo, ang dulo niyan, pagkawasak. Pero sa gabing ito mga kaibigan, ang Panginoon patuloy pong nagpapaalala sa atin. Sapagkat walang ibang ibubunga ang pagiging mapagpalalo, kundi pagkawasak. Ayon sa Biblia, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na diwa ay nauuna sa pagbagsak. Kaya ito po'y prinsipyo na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nagpapakababa sa aking harapan ay itataas ko. Ngunit ang nagmamataas sa aking harapan ay ibabagsak ko. Self-destruction po ang mangyayari mga kaibigan kung tayo ay nagmamataas na. Ito po ang dahilan kung bakit ang maningning na talang ito na linikha ng Diyos, perpekto, sakdal sa kagandahan, ay bumagsak. Dahil sa pagmamataas na at saka ito pong tinatawag nating pagkainggit, envy and jealousy. Yung position o yung isang bagay na imposible na makamtan niya, yun pati ang kanyang ninais. Maging kagaya ng Diyos. Kaya lininaw natin kanina, siya ay linikha, hindi siya Diyos. Hindi siya creator, siya ay created being. Pero gusto niyang maging kapantay ng kanyang creator.
Ito po ang nangyari, malungkot na nangyari sa buhay ni Lucifer. Yung pong dating tagapagdala ng liwanag, nagsimula ng magdala ng kadiliman. Nabaliktad, no? Kaya kung titignan po ninyo, ang mga agenda, panukala ni Satanas, mga hakbang niyang isinasagawa, ay direktang taliwas o kabaliktaran sa kalooban ng Diyos. Kung ang Diyos ay katuwiran, ang Diablo naman ay kasamaan. Yan. Kung ang Diyos ay liwanag, ang Diablo naman ay kadiliman. Talaga, no? Kung ang Diyos ay buhay, ang Diablo naman ay kamatayan. Dadalhin niya ang mga tao sa pagkawasak hanggang sa kamatayan. Samantalang ang Diyos, siya ang liwanag, siya ang katuwiran, at siya ang buhay. Hindi ginamit ni Lucifer ang kalayaan para sa pag-ibig, kundi para sa pagkukudita sa pamahalaan ng Diyos. Yan ang napaka masalimuot na kasaysayan sa buhay ni Lucifer. Isang natatanging nilikha ng Diyos. Ngunit sa kanya pala, sa puso niya, magsisimula ang kasalanan at magbubunga sa pagkukudita sa pamahalaan ng Diyos. Okay. Si Lucifer, anak ng bukang liwayway, ay nilalang ng liwanag at kalwalhatian. Nilalang ng liwanag at kalwalhatian. Ngunit pinili niyang abusuhin ang kalayaang ibinigay sa kanya. Ito po ang malungkot na nangyari. Okay? Paulit-ulit kong sinasabi yung malungkot sapagkat kung hindi sana ito nangyari sa kanya, ay wala po sanang pagkawasak, distraction, kaguluhan, kasalanan na umiral. Sapagkat ang kasalanan ay hindi nagmula sa Diyos, kundi nagmula sa puso ni Lucifer. Kaya nababanggit ko po, time and again, ang salitang malungkot. Ngayon, bilang huling bahagi po ng atin pong pag-aaral sa gabi pong ito, paano po pinalawak ni Lucifer ang kanyang paghihimagsik doon po sa langit? Okay. Dito po sa Apokalipsis 12:4, ganito po ang ating mababasa. At hinila niya ang isang katlo ng mga bituin sa langit. 1/3 ang ibig sabihin po niyan sa English. At ibinagsak sa lupa. Ano daw ang ginawa niya? Yung pong kabuang bilang ng mga angheles sa langit, yung pong yung 1/3 po, isang ikatlo sa Tagalog, isang katlo o 1/3. Kung buong bilog, yung nabahagi ito sa tatlo, yung isa na bahagi ay kanyang hinila. Okay? Isinama niya sa kanyang pag-aaklas at pagkukudita laban sa gobyerno ng Diyos. By the way, yung pong salitang bituin po dito na ginamit sa Apokalipsis 12:4, wala na tayong sapat na oras, pero kapag basahin po ninyo ang mga talata, no po, partikular noon po ang mga pastor, no po, ay nakakita sila ng mga bituin na maningning, at ang paliwanag po doon ay yun po ay mga pulutong ng mga anghel. Time and again, kapag ang bituin po ay nagagamit dito, sa partikular sa Apokalipsis 12:4, ito po ay sumisimbolo sa mga anghel. Okay, kaya yung pong 1/3 ng mga bituin na kanyang kinuha, isinama sa pag-aaklas niya at pagkukudita niya laban sa gobyerno ng Diyos, ay mga angheles po pala ito. Pero ano po yung paraan niya para sila po ay maisama niya na
lumaban sa gobyerno ng Diyos. Dito po natin basahin mga kapatid sa John chapter 8 verse 44. Sabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay mamamatay tao mula sa simula. Tungkol ito kay Satanas. At hindi nananatili sa katotohanan. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. So ano po yung kanyang ginawa upang madala niya sa panig niya itong mga angheles na ang bilang ay 1/3. Ang paraan po na kanyang ginamit ay pagsisinungaling. Kasinungalingan. Yung liwanag na dating dinadala niya, ngayon ay dilim na sa pamamagitan ng kasinungalingan. Unti-unti niyang sinisiraan ang Diyos, partikular ang kautusan ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, doon pa lang sa langit, si Satanas, pinonterya niya na ang Diyos sa pamamagitan ng pagsisira ng kanyang kautusan. Bakit po? Dahil ang kautusan ng Diyos ay kopya ng pag-uugali niya. Kung aatakihin niya ang kautusan, para niya na rin inaatake ang Diyos. Sapagkat ang kanyang kautusan ay kopya ng kanyang pag-uugali. Ang kanyang paraan ay ito pong kasinungalingan. Ang paraan ng panlilinlang niya ay paghahasik ng espiritu ng di kasiyahan, pagtatanong sa katarungan at pag-ibig ng Diyos, at pagsira sa tiwala ng mga anghel sa Diyos at sa kanyang kautusan. Ito po mga kaibigan ang nangyari. Sinimulan ni Satanas ang rebelyon sa mga anghel sa ilalim ng kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagtatanim ng di kasiyahan. Maraming anghel ang nahikayat bago palubos na maunawaan ang tunay niyang motibo. At right from that moment, mga kapatid, ang mga anghel ay inosente pa. Masasabi nating inosente pa pagdating sa kasalanan. Kasi nga walang kasalanan sa langit eh. At hindi nila lubos na maunawaan ito. Kung i-fast forward lang natin ng bahagya, sakalang napagtanto talaga at na-confirm talaga ang pinakamotibo ni Satanas ay noong si Kristo ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Doon talaga'y wala nang maitututol, wala nang question mark na ang gobyerno na itinatayo ni Satanas ay yung pong gobyerno ng kasamaan at ang tanging naisin niya, i-eliminate ang Diyos at siya ang tumayong bilang Diyos. So hanggang dito lang muna mga kababayan, mga kapatid, yung atin pong pag-aaral. At susunod po, meron pong part 2 itong ating talakayin. At wag po nating kalilimutan na i-share po yung atin pong Facebook Live at yung atin pong susunod na schedule, alas 7:15 ng linggo ng gabi po. Magpapatuloy po ang atin pong programang Ang Tinig ng Reformasyon.